Ano po ba yung mga nilabag na batas dito po sa ginawa ng ating Kongreso na BOKya, zero ang subsidy sa PhilHealth? Dr. Tony. Well, ang una natin sinabi unconstitutional siya, aside from illegal and immoral, binalate niya ang dalawang Republic Act, yung Sin Tax Law of 2012, na yung kikitain na taxes from tobacco, alcohol, and then eventually soda, and sugary beverages. No? Parang sweetened beverages. Oh. Nag-a-amount yan sa 70 billion a year. 70? 70. Wow. Pupunta yan sa PhilHealth. Yeah. Ang pangalawang na-violate nila, yung Universal Healthcare Law na nakasaad sa batas, na dadagdagan nilang pondo for 3 reasons. Para ma-increase ang benepisyo ng packages. Number 1 yon. Number 2, mabawasan ang premium rate natin na tinaas nila. At ang panghuli, mabawasan yung out-of-pocket expenditures natin na 45% na pamabaan natin sana in the 10 years from its signing in 2019 to around 10%. Ang ano kasi, ang Thailand ay 9%. Currently, we're at 45%. And then the pronouncement of the current PCEO, Dr. Edwin Mercado, ibababa niya to 25%. Now, how on earth marirealize ang pagbababa ng out-of-pocket expenditure kung zero ang binigay mo sa PhilHealth? So yun ang dalawang mabigat na rason kung bakit. So unconstitutional siya, illegal and immoral, kasi it violate the Sin Tax Law and the Universal Healthcare Law. So yun ang unang tanong mo na napaka-importante. If I can proceed. Yes, go ahead. Ang budget kasi natin, ang gagaling yan sa Sin Tax Law at sa direct contributors. Ang direct contributors, ang ibig sabihin yan, kakaltasin sa sweldo na 500 pesos sa kada empleyado sa salary. Ngayon, kung walang binigay ang gobyerno dahil zero subsidy, ang indirect contributors ngayon, senior citizen, 8 million yan. Ang mahirap, 40 million. Yung 4Ps at saka yung mga disabled ay 60 million yon. So 100 million, anong population natin? Almost the entire population. Oh, 100. So ano na ang counterpart ng government? Yeah. Ibig sabihin, ang mag-carry ng burden ang indirect contributors. So nag-emanate pa yan dun sa 90 billion na kinuha nila. So kinuha na nila yung budget, nilipat nila sa program appropriation na infrastructure. Akalain mong hindi ka pabigyan ng pera ngayon. Double whammy. So, hindi ba dangerous precedent yan? Kaya one of the prayer natin, temporary restraining order na itigil ang GAA kasi hindi ka binigyan ng budget eh. May prayer din tayo o prohibition na hindi pwedeng gamitin ng other agencies ang pera ng PhilHealth kasi naka-earmark yan para sa kalusugan at nasa batas yan eh. Meron ka ring mandamos na dapat maibigay kagad yung pera na lalaan sa mga Pilipino. Kasi ang nangyari ngayon, nailipat yung pera sa AKAP, TUPAD, AIX. Mga 26 billion at MAIX. So, hindi organized yung system and structured. Kung yan ay nandun sa PhilHealth, pag na-discharge ka, you don't have to line up sa DSWD and LGU at nagmamalibos ka doon. Samantalang, in other countries, very organized. Sa Japan, I just got home from Japan, and then Malaysia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, UK, Canada. So, paano mangyayari sa atin kung zero subsidy? So, this is the first time in Philippine history, since na naging doktor ako, na walang budget para ho sa kalusugan, and that is PhilHealth, which is the financial lifeline of the healthcare system. The healthcare system is composed of 3 things: doctors and nurses, the PhilHealth, and the infrastructures. Pero ang pinaka-importante dito ay yung PhilHealth. Kung
hindi mo bibigyan ng budget, paano? Ang pang-apat is the COA report. According to Justice Ami Lazaro Javier. Javier. Akalain mo 2021, 22, 23, bankrupt na ang PhilHealth. At sa financial statement during the oral arguments nitong Tuesday, nakinig ako hanggang alas 3 ng madaling araw. Question niya yung PhilHealth na may utang silang 1.1 trillion. Pagpalagay mo na, ICL na tawag, Insurance Corporate Liabilities. Pagpalagay mo na, sabi, na meron kang excess funds, dapat hindi nyo gagastusin yung reserve funds kasi nakasaad sa batas na dapat may 2 taon ka na 400 billion, 200 billion kasi may ceiling. Ang utang pala ninyo ay 1.1 trillion. Di kahit doblehin nyo pa yung reserve funds nyo, may utang ka, taob ang bangka ninyo. Yan ang sinasabi ng matalinong justice natin. At hindi nila nireview ang actuarial analysis nila na in the outward years, kung mawawala ang pondo, zero subsidy, may COA report ka ng disallowances. Paano mo matutupad ang Universal Healthcare Law? So, these are things na binanggit din natin during our petition kasi kinuha ko yung February 4 na oral arguments, nilagay ko rito. Naliwanagan pa ako lalo nitong February 25 kasi when I filed 10 o'clock in the morning last Tuesday, oral argument buong hapon ng Supreme Court as a continuation of the diversion of the 90 billion to the National Treasury. So, Doc, parang parang ang ganda po so far, no, yung nagiging, it's in your favor, no, because if we're going to listen to the oral arguments the other day, parang talagang pumapanig po si Justice Ami Lazaro na dapat talaga ang PhilHealth funds hindi ginagamit sa kahit kung dapat, no, infrastructure, whatever, it has to be for health purposes. And then you also, you're questioning bakit zero budget. So, yung prayer po ninyo, idudugto nyo ho ba yun? Yung prayer nyo for the 2025 GAA budget na ma-restore sana at least yung 70 billion na nawala po sa pondo ng PhilHealth. Tapos, pati rin ho ba yung 90 billion na binalik po sa National Treasury? I-memory nyo ho ba yan? Ano po yung magiging prayer po ninyo? Doc? Well, yung 90 billion kasi, may prayer na kasi dyan ang 7 petitioners. Okay. Dito ho, ang constitutionality lang po nung 25JA, nakasentro ko sa kalusugan. At ang prayer ko dyan, tigil kagad yung zero subsidy para maibalik po yung proposed budget po na 70 billion. Kasi last year po, binigyan po ng budget ng Kongreso ang PhilHealth, 61 billion. At ang 40 billion ay nakalaan sa senior citizen, disabled, 4Ps, at 20 billion para sa benefit packages. So kung hindi nila bibigay yung 70 billion, kasi at least pa lang every year, bibigyan ng 10 billion na sa run rate, sa tagal kong director ng PhilHealth, kung 61 billion, ang hinihingi ng PhilHealth because of the benefit package, 70 billion. I-restore kagad nila yun. Kasi saan kukuha ang mga tao ng pambayad? Bankrupt ka, zero subsidy, kinuha nila yung 90 billion. So, paano magkakaroon ng solvency ang PhilHealth kung walang pera? So, all of these things na sinasabi nila sa kanilang mga pronouncement are all politicking during the campaign period. Kaya dapat, meron kang TRO kasi baka magamit itong PhilHealth campaign funds in the form of AKAP, TUPAD, and MAIX into the election. So, dapat yan ang dapat natin tutukan ngayon. And the other things na prayer natin na hindi dapat, para hindi na matupad yung paglilipat ng pera. Kasi, di ba, ang ginigigil ngayon nung first case ay 90 billion para wala na later on na maglilipat ng pera ang Department of Finance to other infrastructures na sinabi din ni Justice Lazaro na hindi nyo pwedeng ilipat yan. Yung pagpapagawa nyo ng tulay, yung right of way, yung mga yan. Ay, hindi naman yan madalian at hindi urgent. Sila na kung kailan, ang kalusugan ay kailangan mo kaagad ngayon.
together. Sunnet 25.